Mahabang pasensya at pagtitiyaga talaga ang kinakailangan kapag nakaka-receive or nakakatanggap tayo ng ganitong klase ng buhok na ire-reband or aayusin mga sis. Sa totoo lang, natutuwa rin talaga ako kapag nakakita or nakaka-encounter ako ng ganitong klase ng buhok na ire-reband dahil alam niyo yung feeling na very challenging talaga ito para sa akin. Dahil halos lahat ng ng akin ng mga client na mga nire-reband na mga kulot na buhok, iisa lang ang kanilang sentimiento. Sa tuwing napapaliguan ng kanilang buhok ay bumabalik agad ito sa pagiging kulot or buhaghag. Base lang po yan sa mga client kong nare-receive ha mga sis, baka meron na namang mag-comment dyan ng kung ano-ano. At syempre, before nga kami mag-proceed dyan sa aming rebanding session, ay tinatanong ko muna yung ating client kung bakit nais nila itong ipariband yung buhok nilang mga curly. Dahil itong ating client, isalaga talaga yung kanyang curly hair or yung tinatawag natin na CGM or curly girl method. Kaso napapagod na raw siyang i-maintain. Maganda lang daw ang buhok niya kapag basa or nilalagyan niya ng mga gel or moss. Kaso nga lang kapag tuyo daw ay nagmumukha siyang bruha or aswang. Charis. And after nga namin ma-analyze at nakausap ko ang client natin ay nag-proceed na kami sa aming first step na ginawa, which is sa application ng rebanding cream number 1. Dahil medyo matigas nga yung hair strands ng ating client at makapal yung hair strands ito, ay ginamitan ko siya ng pang-reband dyan na fast reactor, which is the U-Band rebanding from Alpha 8 Corporation. And after na nga namin na-applyan dyan ng rebanding cream number 1, ay binalutan ko rin siya ng cling wrap para ma-make sure lang talaga na mas mabilis yung pag-process ng rebanding cream 1 sa buhok ng ating client. Sa ganitong pamamaraan, mas mapabilis yung pag-penetrate ng medisina sa buhok ng ating client or pag-develop, lalong-lalo na sa mga ganitong klase ng buhok na kinky talaga siya at makakapal yung hair strands. And after 1 hour mga sis na nakababad yung rebanding cream 1, nag-cross-checking tayo at nag-reapply para makasigurado lang talaga na makaiwas tayo sa back job, at nag-extend ulit ako ng 1 hour. So all in all, nasa more than 2 hours ko siyang binabad dyan bago kami nag-proceed sa pagbabanlaw. After natin mabanlawan ang rebanding cream number 1 at ma-blow dry yung buhok ng ating client, so ito na yung result. Medyo kumalma na siya ng very light. Pero syempre buhaghag pa rin yan at kailangan natin yan i-iron. At sa puntong ito mga sis, ina-iron na nga natin yung ating client, at kung mapapansin natin at makikita natin dito na sobrang nipis talaga yung ating sectioning sa pag-hair iron. So kinakailangan talaga ng patient at tiyaga sa pag-iron sa mga ganitong klase ng buhok na ating nire-reband. Huwag natin idaan sa mekos-mekos ang pagpaplansya sa mga ganitong klase ng buhok dahil maaari tayong maback job niyan. Hindi pwede or hindi uobra dito ang 2 hours rebanding mga sis, dahil sa pagpaplansya pa lang namin ay inabot na kami ng 2 hours. Dalawa pa kami nagpaplansya dyan sa sobrang nipis ng aming pagsisection, at talagang paulit-ulit yung aming pag-iron every sectioning para masigurado lang talaga na maunat siya ng husto. And after 2 hours na hair ironing process mga sis, so finally natapos na rin kami mag-iron, at ito na yung result ng buhok ng ating client. Straight na talaga siya, and I do believe na mag-straighten talaga yan kahit banlawan pa yan panigurado dahil sa sobrang tagal ng aming process. And after nga namin siyang ma-iron mga sis, ay nag-proceed naman kami sa application ng rebanding cream number 2. So hindi talaga pwedeng skip ang pag-a-apply ng rebanding cream number 2, lalong-lalo na sa mga ganitong klase ng buhok na ating nire-reband. At itong in-apply natin na neutralizing cream ay bababad natin for about 20 minutes. Then afterwards ay papabanlawan natin at isusunod natin i-apply yung kanyang treatment. At ang ginamit namin na hair treatment dito is Sistine Straight by Alpha Plus. At itong hair treatment na Sistine Straight ay bababad naman natin for about 45 minutes, saka naman natin siya papabanlawan. And after mabanlawan ang Sistine Straight ay nag-combo naman tayo ng another treatment, which is the Euceratine. Then ibababad natin ito for about 30 minutes. Then afterwards, hindi na natin siya babanlawan at magda-direct na tayo sa pag-blow dry. And this is it mga sis, the moment of truth, dahil habang pinapatuyo natin yung buhok ng ating client dito, syempre magkahalong kaba. Dahil sa mga oras na to ay malalaman natin kung back job ba or naging successful yung ating reband sa buhok ng ating client. At hindi po biro yung aming process na ginawa dito mga sis. Sabihan nyo naman akong OA dahil sa sobrang tagal ng aming process. Umabot po kami dyan ng more than 10 hours na processing sa aming reband sa buhok ng ating client. Alam ko po na sobrang tagal talaga ng processing ng aming reband, pero
Minimake sure lang talaga namin na maging perfect yung aming reband dahil ayoko ng pabalik-balik, ayoko magkaroon ng back job dahil nakakapagod talaga mag-reband sa totoo lang. Pero syempre, tao lang tayo, hindi naman tayo mga magician or hindi tayo perfect. Nagkakaroon din tayo ng mga back job, that's normal. Pero as much as possible, ibigay natin yung ating 100% best, yung quality ng ating serbisyo para naman matuwa sa ating mga client at balik-balikan tayo at syempre i-recommend tayo sa ibang mga client or sa ibang tao. Alright mga sis, the long wait is over. After more than 10 hours of processing ng ating reband, here's the final result. At syempre, ginupitan ko na rin yung ating client at request ng ating client na ganyang kaikli yung buhok. Actually, mas gusto pa nga niya ng medyo maikli pero nag-insist ako na baka mag-fly away. So, ito yung kinahinatnan ng aming reband. So, as you can see talagang basta hindi na ako magsasalita. Ipapakita ko na lang sa inyo yung pinaka after wash result niya, yung feedback after nga niyang ma-wash yung kanyang hereret. At ito na nga yung napakahabang feedback ng ating client mga sis. So kung gusto nyong basahin, i-post nyo muna yung video din, basahin nyo yung ating client sa feedback. At ito yung video ng kanyang hair after nga niyang ma-wash. Medyo basa-basa pa nga ng konti dyan sa bandang dulo. At sabi ng ating client, after or nung lumabas siya sa salon ay nabasa ng ulan yung kanyang hair kasi that time talagang malakas yung ulan. Then, ang sabi niya parang plinansya pa rin daw yung buhok niya kahit na napaliguan na kasi pag nagpapariban daw siya before kapag nawawash na ay wavy pa rin. Pero sa atin or yung ginawa ko sa kanya, kahit na nabasa na siya or nabanlawan, still straight pa rin, parang plinansya or bagong plancha pa din. And that's it for this video, hair transformation. What do you think? Comment your thought below. And thank you for watching. And please don't forget to like, share, and follow our page for more hair transformation. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilawan sa our next video. Bye!